So, good day ma'am. This is my video presentation entitled The Paint Analysis. So, first is the lesson objective, which is to define the paint and to differentiate the physical and the chemical features of the paint. So, let's start with what is paint. So, we are all familiar naman siguro about the paint, which is natatagpuan natin or nakikita natin sa lahat ng mga bagay or object na nakikita natin, mainly sa ating mga bahay, sa labas ng bahay or sa ating mga sasakyan. So, ang paint basically nagbibigay ito ng mga protection or disenyo sa mga object at iba pang bagay. So, ang nature of paint ay natatagpuan ito, yes, sa mga uri or iba't ibang uri ng materyales. So, nagbibigay ito ng protection at disenyo sa mga bagay-bagay. So, meron tayong types of paint. So, una is the automobile paints, which is nilalagay ang paint or ang pintura sa mga sasakyan, sa ating mga motor at sa iba-iba pang mga mobile. And next is the architectural paint, which is ina-apply naman ito sa mga buildings or sa mga bahay. Next is the tool paint, which is natatagpuan natin sa mga tools. And next is the bike paint, which is pinipintura naman para sa mga bisikleta. Next is the cosmetic paint, which is nakikita naman natin or ito yung mga nail polish or yung mga ina-apply natin sa ating mga kuko. Meron din tayong boat paint para rin naman ito sa disenyo and also nagbibigay din ito ng protection. And last is the wood paint para naman sa ating mga furniture. So next po is the physical and the chemical features of the paint. So, meron tayong physical characteristic of the paint, which is ito naman yung karakter or yung kulay ng pintura. So, ito rin yung layer of sequence or yung layer ng thickness ng pintura or yung mga surface ng pintura. So, ito yung mga physical na kaanyuan ng pintura, yung kulay niya or iba-iba pang kulay. So, next po is the chemical components of the paint, which is ito naman yung mga compositions of pigments or lahat ng mga chemical substance or mga materyales na present sa ating mga paint. So, meron din tayo dito yung mga pigments, mga thinner, mga solvents at iba pa. So, meron din mga additives. So, next po is the methods of collections of paint evidence. So, meron tayong question samples, which is, ito naman yung mga tiny or loose paint materials na nakokolect sa crime scene. Like, for example, ang crime scene like, or the crime like the accident, or iba pa. Or maybe sometimes nakikita natin ito sa mga walls, sa mga hair, sa mga fingernails, or sa structures, or even sa mga damit. So, in handling the collections of these question examples, so kailangan din natin ito na properly na kinokolect at iniingatan. So kasi kagaya ng ibang evidence, ang paint evidence or sample is that prone din siya para ma-contaminated. So kailangan natin itong properly ma-handled and ma-sealed sa kanyang lalagyan. For the sample. So, meron din tayo ditong known sample, which is, ito naman yung mga sample na nakukolect natin, usually closing to the possible naman na. So, for the compare sa ating question sample. So, kagaya rin ng question sample, kailangan din natin itong properly and carefully na makuha. Dahil kailangan dito present ang lahat ng layer, including the clear layer, yung mga basic or yung the color layer, the primer layer. So, kailangan pag kukuha tayo ng known sample is that lahat ng layer ng pintura is that present para din sa ating comparison. And kailangan din natin itong properly ma-handle for the examinations and prone din ito sa contamination. So, kailangan din natin itong maingatan. So, next is the importance and the value of paint analysis in the criminal investigation. So, ang pag-aanalisa or yung pagsusuri or yung pag-aaral ng pintura ay mahalaga siya in terms of the forensic trace evidence or the forensic science. So, ito ang pintura is that isa din itong tracing evidence. So, like I said earlier, ang paint o pintura ay isang tracing evidence nga, opo. So, pag ang pintura ay naging bahagi ng krimen or the presented sa crime, mostly like car accident, so nagagamit ito upang ma-identify kung saan ba nagmula yung pintura and by that, ma-identify din yung involved sa krimen na yon. So, ang pintura ay nakikita naman natin sa mga anywhere or nakikita naman natin to anywhere else, di ba? So, mostly prone din ang pintura sa mga
investigations or mahalaga ang pintura sa ating investigation. So, value nito, ang sample ng pintura is maaring mahirap kolektahin mula sa mga crime scene dahil maaari din itong matagpuan sa iba't ibang bagay, kabilang sa mga damit, sa mga sasakyan, or sa iba pang gamitan, or sa mga kalsada for the accident. So, yun po ang importance ng ating paint in the criminal investigation. So, thank you po.